Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. At paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko." Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano naming malalaman ang daan?" Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat at makinig sa humilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa tahanan, nagsisimba via online, sa lahat ng mga nasa abroad. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Ang ating ebanghelyong narinig ay madalas nating marinig sa misa ng patay. Misa ng patay. Nagulat ba kayo o hindi? Marami sa atin ayaw pag-usapan ang anumang bagay kaugnay ang kamatayan. Ayaw. Kaya yung iba, ayaw munang bumili ng memorial plan. 'Di ba? Ayaw. Kasi basta kamatayan, hindi dapat pinag-uusapan at hindi pinaghahandaan. Pero ang ating ebanghelyo ay hindi para sa mga patay, kundi para sa mga buhay. Para sa ating mga buhay na tila patay. Pakitingnan niya ang katabi mo, buhay pa ba yan? Ayan, no? Dilat yan pero parang patay di ba? Nakatulala lang. Ang ebanghelyo natin hindi para sa patay. At nagmimisa tayo hindi lang para sa patay, kundi para sa ating mga buhay. Buhay. Buhay na tila patay. Sino ang mga ito? Yung mga nababagabag. Yung mga nag-aalala. Sila yung mga buhay pero walang buhay. Yung wala nang ginawa kundi mag-alala at mangamba. 'Di ba? Paano ka naman mabubuhay ng maayos kung ang dami-dami mong alalahanin? Paano ka mabubuhay ng masaya kung hindi ka na natapos sa iyong mga isipin at intindihin? Kinakausap ni Jesus ang kanyang mga alagad sa ating ebanghelyo noong huling hapunan. Ito yung nangyari. Nangyari ito noong huling hapunan. Alam niya ang laman ng mga puso ng kanyang mga alagad. At alam niyang puno ito ng pangamba. Dahil sa paulit-ulit na naririnig ng kanyang mga alagad na siya'y aalis. Siya'y lilisan. Paulit-ulit na sinasabi na mayroong magkakanulo sa kanya. At paulit niyang sinabi na may 3 beses siyang itatatwa. Ito yung laman ng puso ng mga alagad. Puro alalahanin. Ako ba yon? Kami ba yon?
Sino sa amin? Paano na kami? Hindi pa nangyayari, inaalala na nila. Di ba ganun tayo? Hindi pa man nangyayari, inaalala na natin. Iniisip na natin. Yun ang pinakamasakit sa pag-iisip at pag-aalala, hindi pa nga nangyayari, iniisip na natin. Hello, sa mga maraming inaalala, hindi pa nangyayari, iniisip na natin. No? Guilty rin ako dyan. Kasi ako din, madalas mag-alala. Kaya nga, binibigyan ni Jesus ang kanyang mga alagad ng kasiguraduhan. Sa pagsasabing, huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig kayo sa akin. Sa mga maraming inaalala, sa mga maraming iniintindi, huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig sa akin. Ito ang madalas na mayroon ang tao kahit nananampalataya sa Diyos, ang magkaroon ng alalahanin, takot at pangamba. Naturingang nagsisimba pero ang daming takot, ang daming iniisip. Hindi ba parang taliwas? Again, huwag kayong mag-alala. Guilty rin ako dito. No? Sinabi ko nga sa inyo nung ako'y nalipat dito, nagsimula ako mag-alala. Nagsimula ako mag-isip. Paanong ating kinabukasan? Paanong mangyayari? No? Pero napapanatag at napapalubag ang aking kalooban sa mga salita ng Diyos. Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig sa akin. Pero hindi pa rin tayo tumitigil sa pag-alala. Kaya nga marami sa atin ang naniniwala sa horoscope. Naniniwala sa zodiac sign at nagpapahula. Alalahanin natin ang sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Kaya naman, walang dahilan para tayo ay mag-alala kung saan tayo pupunta at kung anong ating gagawin. Dahil si Jesus ang daan, siya ang katotohanan. At hindi lang nasa kanya ang daan, hindi lang nasa kanya ang katotohanan, siya mismo ang daan, siya mismo ang katotohanan. Kaya sa mga nag-iisip, hindi alam ang gagawin, sa mga maraming tanong at maraming pagdududa, na kay Jesus ang sagot. Dahil siya ang daan, siya ang paraan, at nasa kanya ang katotohanan. Sa mga nangangamba sa buhay, nag-aalala sa buhay, sabi ni Jesus, siya ang buhay. Hindi lang wala sa kanya ang buhay o nasa kanya ang buhay, kundi siya mismo ang buhay. Kaya nga, yung pangamba natin sa buhay, ipanatag kay Jesus dahil siya mismo ang buhay. Alam ko po, walang kasiguraduhan ang mundo. Lalo na ngayon, kakatapos ng eleksyon, hindi natin alam. Bababa ba ang bigas? Hello. Patapos na nga yung termino, hindi naman bumaba. 'Di ba? Pamahal pa ng pamahal. No? Kaya paano na nga ba talaga ang mundo? Alam nyo, na minsan napapaisip ako dito, no? Paano na nga ba tayo? Pero talaga naman, mabuti ang Diyos. Kasi may mga salita siyang pwede nating kapitan, pwede nating panghawakan, kahit marami tayong alalahanin sa buhay. Mga kapatid, kung ang ating mga kamay ay hindi makontrol ang isang bagay, huwag din itong kontrolin ng ating isip. Di ba ganon madalas? Inaalala natin ang isang bagay kasi hindi kontrol ng kamay. Kaya anong ginagawa? Kinokontrol ng isip. At ang masakit sa kontrol ng isip,
wala kang kontrol sa pag-iisip. Bakit? Kasi lahat pwede mong isipin. Lahat pwedeng mangyari sa isip. At yun ang pinakamahirap. Yung hindi pa nangyayari, iniisip. Hindi pa nangyayari, nasa isip na. Kaya kung may mga bagay na hindi kayang kontrolin ng kamay, wag din kontrolin ng isip. Sa halip, isuko ito sa Diyos at hayaan siya ang magkontrol. Amen? Amen. Mga kapatid, huwag nating patayin ang ating mga sarili sa mga alalahanin. Ang sabi ni Jesus, manalig kayo sa Diyos at manalig kayo sa akin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humaiking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.